ay gumagawa ng forensic analysis at ito po nakalagay dito sa tanong ni Senator Aquino, do we have the commitment that they will be further investigated at matitignan talaga siya? Ang sabi naman po ng Prosecutor General, it's with the Ombudsman who's doing the forensic analysis. Tapos sabi po ni Senator Marcoleta, bakit pa tayo magpa-forensic? Meron naman rules on electronic evidence at pwede namang ilabas na. Kaya parang naghihintay lang po tayo para sa official copy mula sa gumagawa ng forensic analysis. Pero wala naman po nagsabi na bawal ilabas yung unofficial copy. Kaya kung maaari po, baka pwede nang ilabas na rin yung unofficial copy. Oo. So, paano po ba yung Congressman kung iintindihin namin yung sinabi nyo? Pakiramdam ninyo, meron sanang mga issue na na-bring up kahapon doon sa hearing, pero parang iniwasan? Ganun po ba yun? Well, there's a process for the NBI to finish the forensic analysis of Yusek Cabral's computer. Kaya ang opisyal na sagot ay hintayan natin ang authentication na ginagawa ng NBI. Pero sa pananaw ko, pwedeng talakayin ang laman ng files ayon sa hindi pa authenticated na kopya. Basta sabihin natin na hindi pa ito na-authenticate, pero hindi po doon sa hearing dahil yung hearing po ay official na venue. Pwede po siguro sa labas ng hearing talakayin ang unofficial copy ng dokumento. Okay, so gusto nyo po sana, Congressman, kung sakaling may pagkakataon, sana sana po yung laman mismo ng Cabral files ang natalakay kahapon na hindi nga po nangyari dahil kailangan pa nga daw po itong i-authenticate. Tama po ba? Opo. At personally, nanghinayang ako dahil nandun na si Secretary Manny Bonoan at ang DPWH, pero ang itinuro po ay nasa Ombudsman at ginagawa daw ng forensic ng NBI, kaya hindi natin pa pwedeng i-authenticate. Okay, pero so that answers the question po, Congressman, dun sa tanong ko kanina na parang pakiramdam nyo, yung laman mismo ng files ang iniiwasan na matalakay kahapon. Well, I'm not sure to say iniiwasan. I'm just saying the fact na may explanation na ina-authenticate pa daw pa kasi ng NBI. Okay, so puntahan po natin yung laman ng Cabral files kasi nga po nitong nakaraan meron po kayong press con, napanood po namin yan. Ang sinasabi nyo nga po parang meron kayong hawak na ebidensya pero hindi nyo pa po ito talaga po pwedeng ilabas. Ngayon, para sa ilang tao, nagkakaroon na po ng agam-agam ngayon na parang selective yung nagiging paglabas nyo po ng information. Ano po ba daw talaga ang agenda ninyo, Congressman? Para isiwalat yung katotohanan o may iba pa po ba? For political agenda po ba yan? Bakit po hindi nyo na lang ilabas talaga kung ano po ang laman nitong Cabral files? Gustong-gusto ko pong ilabas siya at hinintayan ko ang opisyal na pahayag ng DPWH na narinig na natin ay naghihintay tayo sa authentication at ngayon na narinig natin yan, sa tingin ko kung wala pong magsasabi na huwag ilabas yung unofficial copy, ilabas na natin din na siguro yung unofficial copy ng at least yung portions na useful sa public na files. At dagdag ko din po na may iba pa naman mga files na nabanggit din ako sa isang nakaraang hearing, but yung point about the Cabral files is unless anyone says that it should not be released unofficially, then after your show po baka pwede natin nang i-release unofficially ang karagdagang impormasyon mula sa files. Oo, pero kasi 'di ba, Congressman, yun nga po yung matagal na naming inaantay. Akala ko nga po nung press con nyo last time, meron kayong ilalabas na So, imbis po yung iba ay maniwala talaga dito sa sinasabi nyo, may mga question na po talaga ngayon. Ano ba talagang dahilan? Ba't ayaw pa ilabas? Is it because of the threats na sinasabi nyo pong natatanggap nyo? If you're really for accountability, dun po kasi sa mga binitawan yung salita, with all due respect, Congressman, last time, sinasabi nyo po, pag may nangyari sa akin,
kailan saka lalabas, something like that, itong mga impormasyon. I mean, paano po ba namin dapat yung tanggapin? Kasi ang tagal na po nag-aantay ng publiko kung ano po ba talaga yung laman ng Cabral Files. But for the longest time, para kaming binibitin sa isang teleserye. So parang ang pakiramdam namin, ano po ba talagang agenda nyo? Ba't di na lang ilabas? Thank you for clarifying. Unang-una, ang direkta kong sagot ko sa inyong tanong ay hinintayan ko ang DPWH na salita kung ilalabas ba nila. And dahil nagsalita na sila sa hearing kahapon at mukhang walang tiyak na date kung kailan ilalabas nila ang official na kopya, then pagkatapos yung show, parang okay naman na ilabas ang unofficial na impormasyon mula sa files. Pero ang problema kasi pag ilabas yung unofficial, sasabihin naman nila na walang kwenta yan dahil hindi authenticate ng DPWH. Pero at least binigyan natin ng chance na sila ang maglabas ng files. Pangalawa po, yung nabanggit nyo na statement ko na mahalagang impormasyon na lalabas pa ay maliban pa sa Cabral Files. Pero tungkol po sa Cabral Files, ito po ay ating i-upload sa Facebook pagkatapos ng inyong show. Okay, sige. So, Pero pinadala ko na rin po sa inyong staff ang i-upload ko po. Opo, Congressman, napanood ko yung press con po ninyo kasama ng inyong abogado. Ang rinig ko, ang sabi nyo, kapag kayo po ay, mawalang galang lang ha, kapag kayo po ay pinatay, lalabas itong mga kanin nyo ay hawak nyo mga informasyon. Tama ho ba yon? Kapag kayo ay may mangyari masama sa inyo, parang ganun po. Tama ho ba yon? Thank you, sir, for allowing me to clarify. Pag sinasabi ko na kapag ako ay Napatay. Yun po sabi nyo, di ba? lalabas yung buong impormasyon. Hindi po ibig sabihin na kung ako ay hindi mamatay, hindi din lalabas. Maaari naman din po na kung ako ay patay o buhay, parehong lalabas. Okay. At Opo. ang punto ko lang nung sinabi ko po yun, sagot sa isang tanong ay tungkol sa mga atake sa akin at mga threats na sinasabi ko na huwag niyo akong patayin dahil kahit napapatayin niyo ako, lalabas yung files. Pero kahit buhay ako, lalabas din po. Okay. Mabuti po inyo. At nililinaw ko lang din po, sir, na nung sinabi ko yun, hindi po kasi yung Cabral file ang itinutukoy ko dahil sa tingin ko ngayon, dahil tinatalakay na sa Senado at Kongreso ang Cabral files, hindi naman ako papatayin lang dahil sa files na ito, pero dahil sa iba pang impormasyon, yun po ang itinutukoy ko. Okay, sige. So, ito nga po yung congressman. Babalikan ko yung sinasabi ni Chacha kanina. Congressman, mawalang galang lang ha. Sige, yung Cabral files ka ninyo, ilalabas nyo right after this interview sa inyo siguro pong Facebook o saan mang medium yan. May kopya rin po kami dito ng ilang pong mga kaninyo, yung mga major tag, no, etc. At meron pa kayong hawak na informasyon na ilalabas nyo, na hawak nyo pero hindi nyo pa ilalabas. Yung pong sinasabi ng iba, bakit daw po piecemeal? Kung totoo po na kayo ay for transparency, truth, and accountability, bakit chap-chap? Bakit po parang pabitin? Para may gusto kayong mangyari muna. Oo, yun po, pwede ba niya klaruhin? Bakit hindi niyo ho ilabas yan kung totoo po na yan para sa bayan at kayo ay para sa bayan? Unang-una po, sana makita ng ating mga kababayan na gustong-gusto kong ilabas talaga. Pero may mga nagsasabi din na dapat dumaan sa proseso. Kaya hinintayan ko ang hearing kahapon at ang pahayag ng DPWH. Pero dahil nagpahayag na sila, I think pwede nang ilabas ang karagdagang impormasyon kaugnay dito. Pero ang iba namang impormasyon kasi na nakukuha ko ay ibinibigay sa akin ng mga sources in confidence. At kung ilalabas ko naman po yung iba pang mga impormasyon maliban sa Cabral files in such an example, then maaapektuhan ang kalagayan ng mga tao na nagbigay sa akin ng impormasyong yon. Kaya hinihintayan ko na yung mga nagbibigay sa akin ng impormasyon ang maglabas ng mga files na galing sa kanila. Pero ganoon din po sa Cabral files, pag ang source ng files ay hindi naman nag-object na ilabas yung files, saka ko po
inilalabas. Sandali lang ha. Sige. Yes po. Oo. Congressman, meron po kayong pinadala na data. Tama po ba ito? Ito yung tinitignan ko po ngayon. Binigay niyo po ito sa mga staff namin. May table po dito na may malalaking halaga na na-approve for 2025 budget. Nakalagay major tag, total approved for 2025. Tapos may nakalagay dito allocable. And then parang merong mga Bini 10, BIP, Senti 2025. Ito po ba yung bagong impormasyon na sinasabi nyo na hindi Cabral Files? Na medyo Hindi po. hindi po ito. Ito po ay galing sa Cabral Files at Okay. ang dagdag ko lang po tungkol dito, yung Cabral Files po kasi ay may list of projects and proponents. At sa 721 billion sa 2025 NEP, Yes. pong 401 billion sa district congressmen, meron po mga 100 billion additional para sa mga senators, party list, extra para sa mga district congressmen. Tapos may mga 200 billion para sa mga ibang mga pangalan na hindi malinaw kung sino ang nagpapondo ng halos 200 billion na ito. At ito po ay mahalagang impormasyon para malaman natin sino ba yung mga nakikinabang sa mga maanumalyang proyekto sa DPWH. At ito po ay pagkatapos ng inyong show, i-upload ko din po sa Facebook. Balikan ko lang yung diskusyon ni Senator Ping at ni SP Soto kahapon tungkol sa isyong ito. Ano po, Congressman? Dito po sa inyo pong informasyon, meron kayong inisa-isa na mga pangalan o alias man po ito o anuman, and then the corresponding amount. Ito ho nakalagay ay 2025 DPWH NEP allocation. Okay. In theory, sabi nga po ni Senator Ping, wala namang masama dito dito sa NEP allocation na ito. Pati po itong sinasabi na allocable na ito Wala naman dito masama, maliban na lamang kung meron pong prueba na totoo po na nagkaroon ng release ng SARO sa pondong ito kasi nga nasama na siya eventually sa GAA. And then kung na-release po yung SARO na yan, matukoy po yung uri ng proyekto at totoo ba na na-implement yung proyekto. Kung na-implement man, nagkaroon ba dito ng kickback? Pero sabi nga ni Senator Ping, sa kanya pong pananaw din, baka naman po ito ay pagtatangka, kumbaga attempted, no? Nagtangka ka dahil sa siniguro mo na magkaroon ka ng allocable ng pera kasi kinocompete mo na yung magiging kickback mo doon. Kumbaga meron ka ng attempt na magnakaw. So dito po sa inyo sinasabi na ito na listahan na ito, ano ho bang balita dito? Ito ho ba'y naipsaksak sa GAA at nagkaroon ho ba ng release ng SARO dito? Almost 99% po ng mga NEP list ni Yumang Yusek Cabral ay lumabas sa GAA ayon sa computation ko. At ang karamihan po ng mga proyektong ito ay na-bid out at may mga contractor na ma-research natin sa DPWH website ay na-award ng mga proyektong ito. Kaya hindi lang po tangkang makakuha ng pondo ang mga nasa listahang ito, talagang inaprubahan ng Kongreso eventually. At ito po ay mas malinaw na makikita ng publiko kapag makikita nila ang listahan ng mga proyekto kasama ang mga eventually awarded ng mga contractors. Okay, sige po. So, sa inyo pong ilalabas ngayon sa inyo pong website, yung itong binabangkit natin ng mga alias, mga pangalan, amount, and then the details nito na ano-anong mga proyekto per district at meron bang informasyon kung sino nga yung proponent nito at ano ang proyekto at sino ang kontraktor? Yung proyekto at yung contractor at yung tagging, yes po. At yung itinutukoy ko po kasi tungkol sa tagging ay ito. Yung fact na may congressman na nagpropose ng proyekto para sa sariling distrito ay hindi naman breaking news. Pero the fact na may almost 200 billion pesos of projects na may mga nasa tagging na ito, I think is worth looking into further. Sino ba ang nagpalagay ng mga proyektong ito? Nabanggit po ni Ms. Chacha a while ago, nakalagay INI 10, 6 billion. NT 2025, 100 billion. F1, 10 billion. OPESAP, 8 billion. At OT2, 21 billion. Hindi ko po alam sino po ang itinutukoy ng mga tags na ito, pero
malaki po ang mga halaga nito at sa sarili kong distrito may mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito. Masasabi ko sa sarili kong distrito, yung mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito ay maanomalya dahil overpriced at substandard. At kung gusto nating malaman sino ang nasa likod ng mga proyektong ito, dapat yung files na ito ay gamitin para magkaroon ng mas malalim pang investigasyon. Okay. Meron pong corresponding SARO itong binabanggit nyo ng mga proyekto. Meron ho kayong, ano ho ang inyong hawak na ebidensya na may SARO release po ito? Nakatayo na po yung proyekto. Ang nabanggit ko po last time, sir, on your show ay yung 8 billion na nakapangalan sa OPESAP